Another surprising statement made by VP Sara was wala na, hindi na makakabalik, wag na tayong umasa na makakabalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Well, baka ini-state lang naman niya yung talagang totoo. Talaga namang napaka-improbable na maibalik si Digong dito. Dahil pag nagsimula na yung trial sa ICC, only an invasion of the Netherlands can prevent the trial. Ibig sabihin, talagang hindi siya maibabalik kahit sinisigaw ng kanyang mga followers, send him home. Tingin ko nag-dawn na rin yan kay Vice President Sara. Pero meron ding possibility na this is the calm before the storm. Sabi nga nila, one step backward, two steps forward. Ibig sabihin, kahit sinabi ni Vice President Sara yan, baka yung mga followers nila ay may pinaplanong big event. Halimbawa, alam ko, March 28? Now, Anong alam nyo, Sir Ron? Anong alam mo? March 28 ba yun? March 28 ba yung big event? Muka. So, yung iba ay sinasabi, this could be something very disruptive. Sabi naman ng iba, prayer lang naman. No? Prayer lang naman yan. Pero kahit prayer yan, kung magpe-pray sila sa harapan ng Malacanang, it can also be disruptive. Di ba? No? So anong sa Kung tingin prayer mo? kasi yan, baka kahit ako sumama. Magdadasal lang si Ron. Hindi, pero ano sa tingin mo? Ano ang what should we look out for that can tell us na seryoso to? Numbers, I suppose, na if they can... Yes, Ses, kasi, alam mo, Ses, kung na sila ngayon zero-sum game. Ibig sabihin, yung padron nila, yung political leader, nawala na at hindi na maibabalik. No? Siya ba ay pwedeng rallying cry, rallying point, katulad ni Erap, nung nangyari yung EDSA threat? Posible, pero baka hindi ganun ka-probable dahil malayo siya. Ang hirap niyang gawing rallying point ng mga tao rito kung ikaw ay malayo. Pero other forces, yung followers mo, pwede maging desperate. Dahil sa isang zero-sum game, you have nothing to lose. Kung ikaw ay confronted by the possibility of your political mortality, pag ikaw ay kinakaharap mo ngayon na mawawala na kayo sa ating political landscape, baka maging desperate ka at gawin mo na lahat para yung sinisigaw nila last year na pabagsakin si Marcos, no, nung panahon pa ni Kibuloy, ay baka merong sumubok. Merong sumubok. Parang Whether kumbaga sa that will poker. succeed, I doubt it. No? Parang sa poker, no, all in na, wala na rin mawawala in any case. Pero, Ronald, Yes, ang tawag sa amin dyan sa U-Belt, Sean, tayang pato. Alam mo yon yung tayang pato? all in nga, di ba? Di, pero Ronald, yung demeanor ni Vice President, maraming nakapansin, no? Yung press ko niya kahapon from The Hague, from her hotel room. Pero ang lumanay niya, sabi nila parang hindi ito yung babae nung last na online press ko na tumatak sa atin. Galit na galit, ang aanghang ng mga salita. What do you make of this parang sudden shift in her demeanor? Do you think this is studied, sadya? Well, batay sa profiling ko kay Vice President Sara Duterte, ay mas nakakatakot siya pag siya ay malumanay. Ibig sabihin, baka tinatago niya sa loob niya yung talagang mga plano. Siguro baka mas kwan siya ngayon, after nung kanyang assassination controversy, baka mas naging circumspect siya ngayon. Na kung meron siyang gustong gawin, halimbawa tayang pato, ay itatago na lang niya sa sarili niya until it happens. But yet, Dr. Ronald, no, with everything that happened in the past 2 weeks, yung pag-aresto sa dating Pangulo, do you think this has already overshadowed the political landscape, overshadowing the sufferings and the actual plight of the victims of EJK? Of what, Pauline? The plight and the sufferings ng mga pamilya pati mga biktima ng EJK. Yung dahilan kung bakit humaharap si dating Pangulo ng crimes against humanity before the ICC. Yes, exactly, Pauline. Dahil parang ang packaging lang sa mga nangyayari ay ito ay labanan ng mga Marcoses at saka ng mga Duterte. Nakakalimutan yung mga biktima. At nagulat ako na si Secretary Boying Remulla pa ang umamin nito, ang nag-raise nito sa Senate hearing yesterday. Si Boying pa yung nagsabi na nag-fail talaga yung ating judicial system during the time ni President Duterte. At sinabi nga niya, wala naman talagang choice yung mga biktima kung hindi pumunta sa ICC. Kaya nagulat ako na parang si Secretary Boying Remulla pa yung naging spokesperson ng mga biktima. No? At siya pa yung nagsabi, umamin, na nag-fail talaga yung ating judicial system. No less than the Secretary of Justice.
Well, at that time, he was a congressman. So, how Yeah. can he put more meaning into mga sinambit niya kahapon? Para lang bang may pangsagot siya kay Senator Amy? Or sana naman lagyan niya ng Put your depth. money. Oh, Put your money where your mouth is. Oo. Well, ang tingin ko naman, Ses, ay pinaghandaan ni Boying yung kanyang mga sagot. Tingin ko ay alam naman niya kung ano yung itatanong. Medyo predictable naman eh. Ang medyo nagulat lang ako, yung ambassador ni Jesus Christ. Yun, hindi ko inaasahan yun. Nagulat rin ako doon. Pero balikan natin yung hearing. Siyempre, no, si Amy Marcos yun nga, sabi mo nandun siya sa alanganin na spot sa mga survey. And since mainit ito na issue, do you think nagpa-hearing lang siya to give a platform to, those that are loyal to the Dutertes? Do you think this is a ploy to increase her survey position? What do you think? Tingin ko mas ang purpose is kailangan nilang i-rally yung kanilang crowd na nakita naman nila ay galit na galit. Kaya kung i-rally mo yung crowd mo, it is towards a particular direction. Dahil kung hindi mo bibigyan ng direction, it will blow over. Kaya hindi ko pa tinatanggal yung possibility na meron silang plano na big event. Whether that will be in the 28th or earlier or later. No? Pwede kasing ito ay build up or the calm before the storm bago talaga dun sa kanilang major offensive, major political offensive dahil sabi ko nga ay tayang pato na. Kung sa Mindanao mangyari yon, Yun nga ano bang significance? Kailangan ba dito sa Maynila mangyari Well, yun? dalawa yung mahalaga, Ses. No? Una, noong January 28, 2024, nag-call sila ng secession. Walang takers, even sa Mindanao. Iba kasi yung sympathy kay Digong, iba yung magsesecede yung Mindanao. So, ibig sabihin ay kailangan ipaghiwalay mo yung mga extreme na mga proposals dahil dito sa mga nangyayari. Ikalawa, nakita naman natin yung latest SWS survey last February na majority ng mga tao ay isang-ayon na kinakailangan i-hold accountable si ex-President Digong dun sa mga killings, dun sa Tokhang. Nagulat ako dun sa Mindanao. 49% sang-ayon ay hold siya accountable at 28% ang ayaw. Lalo na sa Visayas, na isa rin sa mga bailiwick ng mga Duterte before. 62% ang sang-ayon na siya ay i-hold accountable dun sa mga killings at only 25% ang ayaw. So, baka madagdagan pa yan dahil dati kasi nung nangyari ang survey, yung crimes against humanity is theoretical. Ngayon, hindi na theoretical yung crimes against humanity. Nakasampa na. At nandun na siya para litisin. Kaya posibleng madagdagan pa yung numbers na yan. Kaya sa tingin ko ay kahit malaki yung rally sa Davao, mga 30,000, forever naman siyang mayor doon eh. Kaya medyo expected naman yon. Kaya wag natin kalimutan, ang population ng Davao is 1.6, 1.7 million. Kaya marami pa rin hindi sumama. Kaya hindi naman sa minamaliit ko yung rally na yon, pero in the scheme of things, itong survey na huli at yung pag-reject ng calls nila for secession last year, ay pwede namang maging reasonable yung mga tiga-Mindanaoan. No? At hindi naman sasama sa kahit anong extreme plans na pwedeng puntahan nitong mga Duterte. One last question, Ronald. Nakikita naman natin na medyo calibrated ang response ng administration dahil medyo siguro binabasa pang sitwasyon. What should the conduct of President Marcos be with his sister? Tapos maraming umaasa na ifa-fire na niya si Soljen Guevara pero hindi. So parang malambot din yung, kumbaga both sides, ano? Si VP Sara at saka si Presidente BBM. Oo. Tingin ko, Ses, yung kanilang attitude ngayon ay huwag buhusan ng gasolina yung apoy. Parang wag i-exacerbate yung kalagayan. Dahil nga medyo lamang na sila eh, no? Yung main political rival nila o enemy ay nasa Den Haag na para simulan yung kanilang paglilitis. Kaya pwedeng umiiwas sila na i-agitate pa yung base at after a while ay pabayaan na lang itong mag-blow over. No? Tingin ko ganun yung kanilang tactic at this point. Okay, maraming salamat. Our resident political pundit, Ronald Llamas, happy weekend sa'yo.